Tuturuan ko kayo ngayon kung paano gumawa ng AI chatbot na pwede nyo i-connect sa inyong Facebook page at sa inyong Messenger. Na katulad nitong nakikita nyo sa screen, automatic siyang sumasagot at nagpa-follow up kapag may nagtatanong sa inyo or sa page ninyo. Alam nyo naman kung gaano ka-useful yan. And at the same time, ituturo ko sa inyo yung pinakamabilis at pinakamurang paraan kung paano nyo made-deploy yung ganitong klaseng AI chatbot. So, ang software na gagamitin natin for this tutorial ay tinatawag na Botcake. Si Botcake ang may pinakamura na cost per message pagdating sa mga AI chatbot. Kaya, yan talaga yung number one na marerecommend ko na gamitin natin so far dito sa Pilipinas. So, simple lang naman, mag-login lang kayo sa Botcake. Make sure na yung pag-create ninyo ng account, login using Facebook para hindi kayo madalian. So, let's see kung meron tayong way para mapakita yun dito. So, let's say wala pa kayong account, makikita nyo dito, meron kayong option to register. Pinakamadaling paraan is to use your Facebook para automatic nang connected yung Facebook account niyo at yung mga Facebook pages na gamitin niyo. So, mag-login lang kayo using Facebook. Once done, makapag-login na kayo, lahat ng mga pages na may access kayo, makikita nyo pa dito sa inactive. Kumbaga, hindi pa siya naka-activate. So, activate nyo lang. Pinutin nyo lang yung check dito, activate. Once na active na siya, pupunta na siya dito. So, for example, ito yung page na gagamitin natin, ito yung testing na page natin, kiklik natin siya. So, ang goal ninyo sa simula is makarating kayo sa ganitong page. Ayan, yung ganitong itsura niya. Ang goal nyo, makarating kayo dyan. So, sa left side, meron tayong mga different features dito. So, yung nasa taas banda, itong Home Customer Automation Flow, ito yung parang automated na chat siya, pero hindi siya AI. Yun kasi yung difference, di ba? Pag halimbawa, auto-reply, pag nag-type ng keywords, ito yung lalabas. So, parang hindi siya nakakaintindi. Yung AI, yung pag nagtanong ka talaga, sasagot talaga siya para talaga siyang tao, makikita nyo siya dito sa Botcake AI. So, dito natin, ito yung unang gagawin natin. Pupunta tayo sa Botcake AI, tapos gagawa tayo nung sarili nating chatbot. So, for the sake of this training, didelete muna natin tong agent na to, tapos gagawa tayo ng bago para makasunod kayo. Okay? Didelete natin siya. Okay, so wala na tayong agent, wala na tayong chatbot. Gagawa tayo ngayon ng panibagong AI chatbot para makasunod kayo. So, let's create a new agent. Okay? Lagyan nyo ng pangalan. So, anong pwedeng pangalan ng agent natin? Halimbawa, ito na lang. Pogi si Midge. Okay, Pogi si Midge. Description, AI chatbot ng Pogi si Midge. O, halimbawa, ganyan. Create tayo ng agent. Okay? Then, ganoon na siya kabilis. Nag-create na tayo ng isang AI chatbot. Of course, syempre, ayusin nyo yung pangalan. Diba? Huwag naman ganyan. But, for the sake of this training, for the sake of this demo, ito yung gagamitin natin. So, ano itong nakikita nyo sa screen? Ito yung prompt. Ito yung custom instruction. So, ibig sabihin nitong prompt, ito yung instruction bibigay mo sa kanya, paano ba siya magbe-behave, paano siya sasagot, ano yung mga details na kailangan niya sabihin, ano yung objectives niya. Now, I know, medyo mahirap pa ito sa simula, but madali lang yan. Punta kayo sa ChatGPT, tapos, dito kayo manghingi ng prompt. So, write a custom instruction for a customer support chatbot for my business. Halimbawa, ang business natin ay real estate. Real estate, answer inquiries. Parang ganyan. So, magagawa siya ng prompt. So, yung prompt na yan, nabibigay sa inyo ni ChatGPT, yun yung ilalagay nyo sa Botcake AI. So, pili lang tayo dito. Okay? 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 Wait lang natin. Okay, prefer this response. Tapos copy natin to. Okay? Yan. Kung gusto niyo rin siyang magtagalog, sasabihin niyo lang din dito na magtatagalog siya. Pero kung gusto niyo ng English, oh yan. So, ayusin niyo lang. Ayusin niyo lang yung format. Okay? Okay? So, nililinis lang natin. Now, kung meron kang specific details tungkol sa iyong business, lagay nyo rin dito. Halimbawa, yung sa akin, kung kailan yung mga live workshop, kung kailan yung mga sessions, kung kailan yung mga trainings, kung ano yung mga products natin, yun yung nilalagay kong details dito. Okay, but kayo na bahala doon. Kayo na bahalang maglagay ng inyong business dito sa area na to. By the way, guys, if you want to join my live workshop, punta lang kayo sa accelerate-digital-marketing.com. Then, nandyan yung mga live workshops natin. So, pili kayo sa mga live workshops natin. Meron tayong free at paid workshops na pwede ninyong attendan. Nakatulad din ito. Okay, next. So, after nating makapag-create ng instructions, meron din tayong setting sa baba. Okay, ito yung behavior. So, kung gusto niyo na mag-auto follow-up siya, let's say, halimbawa, hindi nag-reply yung customer after 5 minutes. So, magre-reply siya or magpa-follow up siya. Tapos, ano yung number of messages? Hanggang ilang beses siya magpa-follow up? So, pwedeng hanggang 5. So, kukulitin niya ng 5 beses hanggang sa mag-reply, di ba? Tapos, yung follow-up message, kung gusto mo na automatic, ibig sabihin, gagawa siya ng custom na message gamit yung AI niya, pwede rin naman. Or kung gusto mong manual or yung copy-paste lang na reply, pwede rin naman. So, pwede nating i-on yan kung gusto niya na auto follow-up. Then, meron din tayong stop or resume logic. Ibig sabihin yan, kapag
na fulfill itong condition na to. Halimbawa nag-request si user na manghihingi siya ng human live support, titigil na magsagot sa AI. So malaking problema kasi to kasi for example, nag-take over na yung tao, 'di ba? Nagsasagot na yung staff ninyo. Tapos si AI sagot pa rin siya ng sagot. So nakakalito siya. So pwede ninyong enable itong stop or resume logic na to. Okay? Then hit nyo lang yung complete para ma-save siya. You can also add specific files. Halimbawa meron kayong dito sa example natin real estate. Halimbawa meron kayong list of properties. Pwede nyo i-upload dyan. Or kung meron kayong URL, gusto nyo kunin yung information sa buong website nyo, pwede nyo rin i-upload dyan. So, kayo bahala. Okay? Next, may mga ibang features pa dito, may mga automation pa dito, mga lead generation and all, na hindi natin didiscuss, mga advanced features na to. Meron din tayong information management. Ibig sabihin, kung gusto mong ma-save or ma-export yung mga details mo sa Pancake CRM, which is an external software, pero hindi na natin siya i-discuss today. Just like that, once you've created your instruction, okay na. Pwede na at gagana na ang inyong AI chatbot. Pero one last thing before nyo siyang paganahin sa page ninyo. You need to buy credits or you need to load or mag-top up kayo sa wallets niyo. So, hit lang natin yung save. Paano ba mag-connect ng inyong payment method? Yes, may bayad po ito per message, pero so far in my experience, ito na po ang pinakamura sa lahat. As in, sobrang mura niya, hindi po kayo mapapagastos ng malaki. So, pumunta lang kayo sa settings, tapos sa billing, punta kayo sa billing, okay, tapos i-connect ninyo yung Pancake ID wallet. So, kapag wala kayong nakalagay dyan, pupunta lang kayo sa manage wallet, kiklik nyo lang yan, tapos mag-o-open yan ng Pancake account. Okay, sa Pancake account, mag-create lang kayo or edit nyo lang tong USD wallet, tapos mag-add lang kayo ng card. So, ang pinaka mababa na pwede nyong ilagay ay $10, which is 500 pesos. Na, as you can see, hindi pa nga siya halos nababawasan. Sobrang mura lang. So, tingnan natin yung consumptions natin dito sa settings. Hanapin natin yung consumption natin. So, babalik tayo sa Botcake AI, tapos pupunta tayo sa billing. Okay? Tingnan natin. Statistics. Yan, titingnan natin kung gaano kamura yung message. So, ang total spend natin ay $0.00596 sa total ng 13 messages. So, magkano yan per message? $0.00596 divided by 13. Per message ay 0.004 pesos. So, dollar. So, times natin sa 56, 0.02 or sabihin natin 3 centavos per message. So, 3 centavos per message. Yung budget nyo na 500 per day, divide nyo sa 0.03 pesos. Ibig sabihin, meron kayong 16,000 or almost 17,000 messages. Sobrang dami po ng 17,000 messages. Hindi nyo po mauubos yun. So, yung 500 ninyo, aabot na yan 1-2 buwan. Depende sa laki ng page ninyo. So, sobrang mura ng consumption. Okay? Next, one last thing. Bago siya talaga maging fully active, make sure na naka-select itong AI priority. Sometimes kasi nakaganyan yan, naka-default reply priority. Anong difference ng default reply at AI priority? Pag default reply, dito yan papasok sa mga automations, flow, yan yung mga keyword based. Ayan yung may mga button, di ba? Yan yung mga normal na sanay tayo dyan. Hindi yan AI. Kumbaga naka-set na yan, naka-prefix na yung mga details na yan. Pero pag inon nyo tong AI priority, ang priority na magte-take over doon po sa page ay yung AI na gawa po natin. Yung nakita nyong kaninang inedit natin. And then, one last thing, pinaka-last na, kapag pumunta kayo sa Messenger at ayaw pa rin gumana. So, paano nyo te-testingin yan? Pupunta kayo sa Messenger, tapos, yan, inusog ko lang, baka makita nyo kasi yung mga chat, baka may kung ano lumabas. No? So, let's say, pumunta kayo sa Messenger, tapos testing kayo, tapos hindi gumana, baka may possible na hindi pa kayo na-on na setting. So, ituturo ko sa inyo paano yun nangyayari. Ito, nangyari ito nung nakaraan sa live workshop, kasi hindi natin na-on. Pero ito, i-on natin siya. Okay? So, punta lang kayo sa Facebook. Punta kayo sa settings ng page. So, settings ng page. Hanapin nyo yung page na yan. Okay? Switch nyo. So, yan yung ginamit natin na testingan, di ba? So, punta lang kayo sa settings. Tapos, may hahanapin kayo dito na messaging. So, nagbago na yung settings niya. Hanapin natin. Search nyo lang advanced messaging. Ito, advanced messaging. Okay? Advanced messaging. Tapos, yung permission ng Botcake, i-edit nyo, make sure naka-on yan parehas. Okay, pag hindi naka-on yan, hindi gagana ang ating AI chatbot. So, make sure naka-on yan. Sometimes na-off yan, sometimes naka-on yan by default. Alright, so yun lamang. Sana gusto nyo save this video. Kung medyo nalito kayo, balikan nyo na lang. I know na medyo mabilis and marami pa tayong mga paparating na tutorials. If you want, may mga live workshops tayo, both free and meron din tayong mga paid na workshop. Punta lang kayo sa accelerate-digital-marketing.com. Marami tayong mga trainings na katulad nito. So, nagustuhan nyo ito, make sure you can follow at isave nyo yung video for future reference.